Ito nga pala, galing kay Ate Shirley. Thank you. Super cute niya. Ang aming munting Christmas tree. Inisip ko dati na pag-aalis ako dun sa previous job ko, makakahanap ba ako agad ng trabaho dahil nga buntis ako. Hello everyone! Welcome back sa aming channel. Malapit na matapos ang September. So mag-October na agad, no? And ayun nga ngayong araw, nilagay ko na yung Christmas tree namin. Sabi ni Travis, huwag ko daw muna nilagay kasi nga wala pa nga daw Halloween. Sabi ko, okay lang. Sinabi ko sa kanya, ilalagay mo yan kung kailan ilang araw na liligpitin mo din, 'di ba? So, syempre tayo mga Pinoy, basta pagdating ng bare months, 'di ba? Nilalagay na agad natin yung mga Christmas decoration. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko today kasi ngayon wala akong pasok, 'di ba? So, I'll show you guys ang Christmas tree namin. Ayan siya. Ang aming munting Christmas tree. So, meron pa kami sa labas na mga decoration. Madami akong decoration, guys, from last year. Kasi nga, di ba, meron kaming competition. Marami pa akong mga anik-anik dyan. Tapos nasa labas pa iba. Kasi nung nakaraan, may competition dun sa complex, sa apartment namin nun. And ang dami kong nabili talaga, as in. And that time, nag-work din ako sa Walgreens, kung saan, kapag tawag nito, end of December or tapos na yung Christmas, sinisell nila o kiniklearance. So, ayan, kung papakita ko sa inyo gano'ng kadami yung mga decoration ko noon. Ayan, meron pa kaming inflatable, anong tawag niyan, yung malaking Santa Claus, nandito ata sa, ayan yung mga Christmas lights ko, ayan. Ayan siya. Puro mga Christmas lights yan, guys. Tapos, ito pa yung mga ibang decoration namin. Ayan, Christmas light din yan. Ito yung pinaka-favorite kong Christmas light. Kasi, ano siya, yung bright talaga siya. And ito rin, Christmas light. Tapos, ayan, nasa ilalim pa yung iba. Tapos, meron kami Santa Claus na ano. Ito, meron din kami yan, snowman. So, yan. I-decorate ko siya siguro next week pa siguro. Hi, Kinsley. You wanna go party? Come on. Come on, you wanna go party? Paihiin muna natin si Kinsley. Baka magpopo siya. Ang sakit ng kamay ko, guys, kanina habang nilalagay ko yung Christmas tree, naipit. Sana ba yun? Naipit. Ito siya. Ayan. Na ano siya, yung ano yung dugo. Ayaw mag-focus. May dugo. Ayan, dugo yan siya, guys. Bilisan mo, Kinsey, kay naulan. Hindi pa kami nakapag-mow dito sa labas. Dalian mo na. Go party in the back. Hindi namin siya dito pinapaihi. Doon namin siya pinapaihi sa pinakalikod. Come on. Come on. No. Kasi, para masanay siya. Kasi, kung makikita nyo, nung nakaraan kasi nakita namin, namamatay yung damo. Tapos nag-iiba yung kulay yung pala ata sa ihi ni Kinsley. No! No! Doon. Doon, no. Doon. Magtae ka doon. Hindi ka pa tumai. Halika dito. Dali. No! Kinsley, come on. Come on. Come here. Okay, it's raining now. Let's go inside. Let's go inside. It's raining. Come on. It's raining. Let's go inside. Come on. Don't look at me. So nga pala, may mga nagtatanong sa akin, no? Nag-aas sila. Bakit daw ako nag-work pa kahit nabuntis ako, ganun. So, hindi ko alam bakit hindi normal sa iba yung buntis na nag-work. Di ba normal lang naman yun kahit sa Pilipinas? Especially kapag okay ka naman mag-work and hindi naman sobrang hirap ng trabaho mo. And hindi naman kasi lahat tayo is katulad ng tawag nito, sitwasyon na katulad ng iba na mag-asawa, ayaw nilang pagtrabahuin yung asawa nila kasi nga buntis at saka maselan. And which is okay naman talaga kasi marami talagang buntis na hindi talaga makapag-work kasi nga maya-maya yung ano nila, suka. Tapos as in hindi sila makapag-focus talaga sa trabaho nila, no? So yun, naiintindihan ko naman sa iba na
may iba talaga, marami talagang iba na kapag ka nabuntis sila, siguro mga kalagitnaan, nag-stop na sila mag-work, ganun. Kasi nga, nahirapan na sila magtrabaho. Sa case ko naman guys, siguro, ayun nga, awa ng Diyos, okay yung ano ko, tawag nito, yung pagbubuntis ko, hindi ako naging maselan talaga. Kahit na nagtrabaho ako dun sa Starbucks at napaka-stress ng trabaho, sobrang, alam mo yun kasi nasa fast-paced environment ako ng work, ganun. Tapos super stress, ganun. Nakaya ko pa din. So, kinakaya, pero stress ka lang talaga, kaya umalis din ako doon. So, ngayon nagtatrabaho ako ngayon sa base. Grabe, sobrang laki ng tawag nito, pagbabago, na uuwi ako na walang stress, wala akong iisipin. Kasi ngayon sa bago kong trabaho ngayon, sobrang gaan ng trabaho. Tapos, alam mo yun, yung, kasi nung nag-apply ako, sinabi ko sa kanila na buntis ako, hindi naman dahil ayokong maging ano sila sa akin na, ay buntis si Jessa, wag niyong pagbuhatin ng ganyan. Ayoko ng ganun. So, sinabi ko lang sa kanila para ma-inform sila, alam nila, aware sila. So, para hindi sila, tawag nito, magulat na malaki na lang yung tiyan ko, na nagtatrabaho ako. So, sinabi ko dun sa hiring manager. Tapos, ayun, na ano pa rin ako, natanggap pa rin ako, which is good naman dito. Sa maiba talaga na hindi sila nagdi-discriminate kahit na buntis ka, okay sila na pagtrabahuin ka or okay sila na tanggapin ka. Kasi nga naman, hindi naman kasi lahat is, alam mo yun, yung maselan, hindi naman lahat is hindi maano magtrabaho. Madalas naman, capable naman tayo magtrabaho yung mga buntis. Pero may iba lang talaga na sobrang selan, 'di ba? So, yun. So, super happy ako ngayon sa trabaho ko ngayon, no? Sobrang ibang-iba talaga yung environment, guys. So, tatrabaho ako ngayon sa base. Tapos, alam mo yun, kapag kapapasok ka, wala kang isipin na stress, wala kang isipin na customer na magsisiga. Kasi may sa Starbucks o sa ibang mga coffee shop or sa ibang mga restaurant, may ma-encounter ka talaga mga customer na ano talaga, no? Na mga sobrang babastos talaga, mga mumurahin ka, ganun, kaya wala kang ginagawa. Ewan ko, may iba talagang tao, ganun na talaga sila, no? So, hindi lang ako yung naka-experience, madami sa amin nun sa previous job ko. And, yung, alam mo yun, yung isa rin sa nakaka-stress yung mga ganun. Pero hindi naman palaging ganun. Minsan lang talaga. Pero ngayon sa trabaho ko, wala akong iniisip na ganun, kundi, ano lang, palagi lang din kami talaga nakaupo. So, yun, ang ano lang dun sa trabaho ko, sa sobrang bagal at slow, kasi nga nakaupo ka lang, nagbabantay ka lang, kasi nasa ano ko WMR, so yung mga Marines na sailor, ganun, dun kami sa, basta, ayoko nang sabihin kung ano yung, in-depth yung kung ano yung ginagawa namin, ganun, kasi hindi ko alam kung okay siyang sabihin, ganyan. So yun, natutuwa ako kasi pagpapasok ako na, wala akong isipin ng mga tao na, yung customer na ano, nag-aagad-agad ng gusto agad coffee nila pagka-order. Gusto pag-ikot sa drive-thru window, ano na agad, nandun na agad order nila, no? Yung mga madaming ganun. Alam ko may experience yun sa mga coffee shop or pag nagtrabaho kayo sa Starbucks, ganun. Madaming mga customer na sobrang impatient talaga. Lalo na ngayon, lalo na dito sa Amerika, madami sa kanila na super nice talaga. Meron din talagang iba na impatient. Ay, masasabi ko talaga na isa sa mga worst job ko is yun. Kasi nga, ang dami nga impatient na mga customer, no? Inisip ko dati na pag-aalis ako dun sa previous job ko, makakahanap ba ako agad ng trabaho dahil nga buntis ako. Kasi baka isipin nila, naku, alis din yan. Naalis din yan, maghanap na naman tayo ng ng tawag nito ng papalit sa kanya. Doon naman kasi sa base, minsan, lalo na kung maganda yung management, no, ikikip nila yung position mo, tapos, pwede ka nila talagang pabalikin, 'di ba? So, yun lang yung kagandahan doon. Sabi ko naman, willing akong bumalik and gustong-gusto ko ulit bumalik after ko manganak, ganun. So, tignan natin guys, no, kung anong mangyayari after ko manganak. What? Nakikipaglaro kasi si Kinzie. Ano nga?
Wala pa kasi yung daddy niya eh. Kinsley. Kinsley, hi. Say hi to everyone. Hi. Gusto niya talaga ate namin kamay niya. What? What? What's wrong? Kinsley? Oh, what? Oh. What? Gusto niya inaano ko siya, ginaganyan ko siya. Sobrang sweet talaga ng... Napaihi kita, ayaw mo naman umihi. So, ayun lang. Para lang sa mga iba na nagtatanong, and ayoko kasi guys na dito lang din sa bahay, na sanay nga ako na may trabaho, no? Tapos, gusto ko rin yung may sarili akong pera. Pag, kunyari, may gusto kong bilhin, ayoko na mahingin ng hingin sa asawa ko, no? And syempre, lalo na magkakaanak kami ngayon, praktikalan lang talaga, no? Gusto ko rin makatulong. Ayoko namang iasa lahat sa kanya. So, while kaya ko pa naman, and wala namang problema sa akin na, wala namang problema, alam mo yun, hindi naman ako maselan, and sabi nga ng OB ko, gawin mo lahat yung mga ginagawa mo kahit nung hindi ka pa buntis, 'di ba? Sabi niya, mag-gym ka, mag-workout ka, kasi hindi ka naman disabled, yun nga sabi niya. Hindi ka disabled, buntis ka lang, ganon. So, huwag daw natin maliitin yung kakayahan nating mga buntis. Magagawa pa rin natin yung mga ginagawa natin before, 'di ba? Depende na lang talaga kung high risk pregnancy ka. So, yun lang talaga, iba-iba kasi din tayo ng case, iba-iba tayo ng pangangatawan, ganon, iba-iba tayo ng yung parang health condition, mga ganyan, no? So, ayun lang. And si Travis nga pala, nasa work po siya kasi nga, ngayon ata yung last 2 days kasi ng chief season. So, kailangan nandun siya. And, ayun, so, sa October, atin kami ng Kaki Ball. Ayun na naman, super excited ako talaga pag Kaki Ball. Kasi, ayun, mamimit mo yung mga iba-ibang mga katrabaho nila, ganun. Tapos, masarap yung pagkain. so, pagkain talaga, tsaka sa raffle talaga ako na-excite. Kasi, last time, nung pumunta kami ng Kaki Ball, nanalo kami ng isang Roomba. Itong Roomba na to, ano yan, bagong bili yan ng mama ni Travis, regalo niya kay Travis ng birthday ni Travis. Tapos yung isang Roomba na sa kwarto namin. So, dalawa yung Roomba namin, isa na panalunan namin dun nga sa Kaki Ball dahil sa raffle. Tapos, yung isa naman, tawag nito, yung isa naman, GoPro. Yun yung napanalunan din namin. Sabi ko, last year talaga swerte kami noon sa raffle. Sabi ko sana, ngayong year naman ulit, no? So, hindi natin alam. Basta, maatin lang kami. Ayun, kasi super enjoy din kasi. Parang meet and greet, ganon. Makilala mo yung mga iba niyang katrabaho, ganon. Kasi bihira sila mag-ganon. Every year lang. Once a year lang talaga. So, yun. Antayin ko lang si Travis, guys. Nagluto na rin ako sa kanya ng curry. By the way, guys, nag-chat si Travis sa akin. Baka midnight pa daw siya makauwi, no? Kasi nga, meron silang, dilim pa na. Meron silang tatapusin ngayong gabi. Dahil nga, yun nga, sa, ano ba tawag nito? Chief season. So, mga midnight pa siya makakauwi. And, papakita ko sa inyo yung room na gagawin namin as baby room. So, by the way, yung baby shower namin, gagawin namin siya ng November, bago mag-Christmas, no? Tapos, yung baby room, ito yung gagawin naming baby room, guys. So, ito yung magiging baby room. Maayusin pa namin siya. So, may mga gamit pa dito kasi nga, yung ibang gamit dito namin nilagay. Ayun, may nagregalo sa amin ng nung gender reveal namin ng Pampers. Tapos, tawag nito, dito yung mga gamit ko. Pag nag-aayos, dito ako nag-aayos, guys. Ayan, nandito yung salamin. Dito ko siya nilagay. Pero tatanggalin din namin. So, madami kaming tatanggalin dito para sa mga gamit ni baby. Pero hindi pa kami bumili talaga nga. Kasi nga, tawag nito, pa kami, ayaw namin mamili agad ng mga maraming gamit, guys, no? So, mag-wait po na kami bago, siguro mga 7 months, 6 months, ganyan. And may nagregalo din sa amin. Ito nga pala, galing kay Ate Shirley. Thank you. Super cute niya. Ayan. May damit. Ayan. Tapos, may picture, mayroon ding medyas. Tapos, mayroong picture frame dito na
Hindi ko alam kung ano pang ilalagay ko dyan. Siguro yung pag pinanganak na si baby. Tapos, ang mga binili namin, ayan o, tingnan nyo, may mga gamit pa nga dito. Ayan. Wait lang. Meron kami mga binili lang na damit. Sobrang onti lang. Ayan. Dito ko muna siya nilagay kasi hindi ko pa nga naayos yung room na ito. Ayan, super cute na mga ano, kaya napabili talaga kami. Pero ilan lang muna yung binili namin guys kasi nga ayaw namin magbili ng madami. Ilan lang yung vlog natin for today guys. Update lang, no? So, quick video lang din ng vlog na ito. Update. And, balitaan namin kayo soon kung ano magiging resulta ng check-up namin. So, malapit na yung ano ko, anatomy scan para sa, ano man tawag nun? Yun nga, anatomy scan, titignan lahat ng ano ni baby. Yung parang parts ng katawan niya or kung okay ba lahat or whatever, ganun. Sa October siya. And then, meron akong another appointment para lang follow-up appointment next week, ganun. So, October 7, next week ba? So, yun. Update na lang namin kayo guys kung ano mangyayari. So, yun lang yung vlog natin for today. Thank you guys for watching. See you again next time. Bye!